Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Hesukristo, ang huling hapunan ay inilagak mo para kami magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingang ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, dinalahan ni Melkisedek, hari ng Salem at saserdote ng kataas-taasan Diyos, si Abram ng tinapay at alak, at pinagpala ng ganito. Pagpalain ka nawa, Abram, ng Diyos ng kataas-taasan, na lumikha ng langit at lupa. Purihin ang kataas-taasan Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. At binigay ni Abram kay Melkisedek ang ikapo ng lahat ng kanyang nasamsam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Sinabi ng Poon, na hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko, pagkat iyong matatalo. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Magmula sa dakong Siyon, ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop, at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian. Gayon ang kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Sasamahan ka ng madla kung damating ang panahong lusubing ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Panginooy may pangako na ito'y tiyak mangyayari. Ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melkisedek, gagawin kang saserdote na hindi na wawakasan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, noong gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinaghati-hati ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang kalis at sinabi,
Ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Pagkain mula sa langit, ngayoy ahain sa daigdig, handog ng kaibig-ibig, kailan may di masasaid. Paghahain nilahad, nang ialay si Isaak, ang korderong nagliligtas, ang mana ng nagsilikas. Pastol naming mapagmahal, kami iyong kaawaan, gawing dapat makinabang sa pagkaing iyong bigay. Hanggang langit ay makamtan, magagawa mo ang lahat upang tanan ay maligtas. Akayin mo sa iyong hapag, lahat kaming iyong alagad sa buhay mong walang wakas. Pagkaing dulot ay buhay. Si Jesus na buong mahal, buhay natin siya kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling niya ang mga may karamdaman. Nang dumidilim na'y nilapitan siya ng 12 at sinabi sa kaniya, "Paalisin na po ninyo ang mga tao nang makaparoon sila sa mga nayon sa kabukiran, sa paligid upang humanap ng makakain at matutuluyan. Nasa isang ilang na lugar po tayo." Ngunit sinabi niya, "Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain." Sumagot sila, "Wala po tayo kundi 5 tinapay at 2 isda. Kaya kailangang bumili kami ng pagkain para sa mga taong ito. May 5,000 lalaki ang naroroon." Ngunit sinabi niya sa kaniyang mga alagad, "Paupuin ninyo sila ng pulu-pulutong sa tig-50." Gayon nga ang ginawa nila, pinaupo ang lahat. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga ito, ibinigay sa kaniyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao.
nakakain ang lahat ng nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at nakapuno sila ng 12 bakol. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating poong Jesus Nazareno. Doon po sa regular na nagsisimba, usually nagkakaroon tayo ng second collection. Di po ba, no? Doon sa second collection, palaging tinutugtog o kinakanta ay walang sinuman. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Yung kantang ito ay angkop sa tema ng ating pagdiriwang. Dahil unang-unang ipinakita ni Jesus ang katotohanan sa kabila ng karamdaman ng mga taong lumalapit sa Kanya. Kaya dun sa pagkakataong iyon, ipinakita ni Jesus ang Kaniyang pagkadiyos dahil sa awa na nakita niya sa maraming taong sumusunod sa Kanya, doon ang pagbibiyaya ng Diyos ay naranasan at nakita ng halos 5,000 katao, hindi kasama sa bilang ang mga babae at bata. Ang Ebanghelyo ay pagpapatunay ng banal na Eukaristiya. Inihahanda ni Jesus ang lahat sa himala at biyaya ng banal na Eukaristiya. Sa pagdiriwang natin ng kabanal-banalang katawan at dugo ni Jesus, ito ang nagiging sentro ng ating buhay. May 3 galaw na ginawa si Jesus. Tumingala sa langit at nagpasalamat, pinaghati-hati ang tinapay at ipinamahagi sa iba. Ang kantang walang sinuman ang nabubuhay ay tumutugma dito dahil ang ating buhay bilang Kristiyano na sinimulan ni Jesus ay kailangang hatiin at ipamahagi sa iba. Walang pwedeng magsabing ako lang. Palagi akong konektado sa iba. Palagi akong bahagi ng iba. Dahil ang isang simbahan, ang isang pamayanan na inaalagaan ni Jesus at pinagtitibay ng banal na Eukaristiya ay pira-pirasong pinagsasama upang maging buo at maging biyaya sa iba. Ano bang pakiramdam kapag pinagpipira-piraso, nasasaktan, nasusugatan, pero sa kabila ng sakit at sugat, patuloy tayong nagmamahal at naniniwala sa Diyos dahil ang ating buhay is tend to be broken and shared. Kaya po dun sa mga nanay na mayroong peklat, sa mga nanay na may sugat, sa mga tatay na sugatan ng kamay sa pagtatrabaho, huwag nating ikahiya ang peklat o sugat na meron tayo dahil ito'y simbolo ng ating pakikiisa, sakripisyo at pagmamahal sa iba. Huwag tayong ibabagsak ng mga sugatang puso na meron tayo dahil ito ay simbolo na tayo'y patuloy na nagmamahal.
Huwag kang iiwas na masugatan at masaktan dahil lamang sa isang relasyong hindi mo kayang kontrolin. Ito ay aral upang maging bahagi tayo ng iba at maging biyaya sa iba. Saan ba tayo lalapit kung tayo'y sugatan? Saan ba tayo lalapit kung marami tayong peklat ng buhay? Sino bang makauunawa sa mga peklat na meron tayo? Hindi tayo maunawaan ng iba na hindi nakaranas ng sugat. Hindi tayo maunawaan ng iba na hindi nakaranas ng paghihirap. In fact, hindi rin tayo maunawaan ng iba na hindi nakaranas ng pagkagutom o pagkukulang. Kaya wala nga tayong ibang pupuntahan eh. Kaya wala tayong ibang lalapitan. Wala tayong ibang pwedeng tingnan sa mga bagay na ito kung hindi ang tao at Diyos na unang nasugatan at naroroon pa rin ang sugat at hindi mawawala upang ipakita sa ating lahat na ang sugat na kaniyang tinamo ay wala sa kalingkingan ng sugat na meron tayo ngayon. Ang sugat ni Jesus ay pag-aalay ng kaniyang sarili sa atin, na sa gitna ng pakikipaglaban sa buhay, mayroon tayong pagbibiyayang matatanggap at may pag-asang mayroong bukas. Ang larawan ni Jesus, ang kaniyang banal na Eucharistia, ay sagisag ng pag-asa na tayong lahat, kahit lumuluhod at sugatan, ay mananatiling tatayo, magpupurit, magpupugay, dahil kailangan nating pagtagumpayan ang hamon ng buhay. Marahil pagdating sa langit, pwedeng itanong ni Kristo sa atin, nakailang sugat ka sa iyong buhay? Dahil ang sugat na meron ka, ang naging paraan upang paghati-hatiin ang iyong katawan at maging biyaya sa iba. Ang banal na Eucharistia, ang kabanal-banalang katawan at dugo ni Jesus na ating ipinagdiriwang sa linggong ito, ay tatak ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi mawawala, hindi matutunaw, bagkus magbibigay ng pag-asa at lakas sa ating mga pagal, pagod, at walang pag-asang katawan. Kung papaanong tumayo si Jesus mula sa hirap ng Kalbaryo, tayo rin ay tatayo, makikiisa, dahil bilang isang sambayanan, tayo'y bahagi ng kaniyang katawan at ang kaniyang banal na katawan na ating tinatanggap at tatanggapin ngayon, ang mayroong pinakamataas na antas ng pagpapagaling sa sugat na meron tayo. Huwag na tayong gumamit ng mga skincare. Baka makasama pa sa ating katawan. Mayroon lamang isang best skincare na siyang maghihilom ng sugat na meron tayo. Si Kristo sa banal na Eucharistia. Tanggapin natin ng may malalim na pananampalataya. Makiisa tayo bilang isang sambayanan na bahagi ng katawan ni Kristo na bumubuo ng kaniyang kahiwagaan at himala
na iniwanan sa atin upang palagi tayong babalik at babalik sa biyaya at bukal ng pag-asa. Ang Diyos hindi magbabago kahit palagi natin siyang iniiwanan. Siya pa rin ay handa sa araw-araw upang paghati-hatiin at ipamahagi sa iba. Kung ganon kabait at kabuti ang Diyos, tatanggi ka pa ba? Tatanggihan mo ba ang inaalok ni Kristo na ang sinumang kumain ng aking katawan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Ito ang pangako ng banal na Eukaristiya. Ito ang pangako ng pananampalatayang meron tayo na ang ating kahinaan ang siyang magiging kalakasan kung tayo'y kaisa at kabahagi ni Kristo sa kaniyang banal na katawan. Nasaktan na si Jesus. Nahilom na ang sugat. Pero yung peklat naroroon at nagpapaalaala na tayong lahat ay tinubos ni Kristo sa pamamagitan ng kaniyang pag-ibig at ng kaniyang awa. Sana sa linggong ito, huwag mo na siyang tanggihan. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa pamamagitan ng katawan at dugo ng iyong anak o Ama. Muli mong itinatag ang iyong ugnayan sa amin at iniligtas mo kami sa kasalanan sa kapangyarihan ng Espiritu. Kaya ngayoy kami dumadalangin. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, patatagin mo ang loob ni Papa Leon, mga obispo, mga pari, mga diakono, at kaming mga laiko, upang sa pamamagitan ng iyong Espiritu, kami naway maging tinapay na nagbibigay buhay sa mundong gutom sa iyong salita. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo ang isip ng aming mga pinuno sa pamalaan upang sila'y makapaglingkod ng may malasakit at kakayahan tungo sa kaunlaran ng aming bayan. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, pahintulutan mong makasalo ang aming mga mahal na yumao sa iyong makalangit na piging. Manalangin tayo.
Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga personal nating kahilingan at mga kahilingan ng mga taong umaasa sa ating panalangin. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Ama, mapunan nawa ng katawan at dugo ng iyong anak ang bawat pangangailangan ng aming katawan at kaluluwa, upang kami rin maging pagkaing nagbibigay buhay sa aming kapwa. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan na ipinahihiwatig ng mga alay namin sa paghahaing ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sansinukob nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod. Ang pagdiriwang sa huling hapunan ay paghahain niya para sa tanan upang alalahanin namin at pagsaluhan. Ang laman niya ay inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya ay dumanak ng lahat ay mapatawad. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang nawaririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawang kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayad mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito si Jesus, ang tinapay na nagbibigay buhay. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Panginoong Heso Kristo, hinihiling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay na idinudulot sa piging ng paghahain ng iyong katawat dugong banal kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus
Nazareno. Salamat sa Diyos.